Kamusta Pisces? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message ng mystical card at saka ng angel number mo. Connected pa rin ito sa buhay mo para magkaroon ka ng kaalaman, advice at saka idea. Kukuha ako ng dalawang mystical card at saka angel number. Pero syempre, babasahin ko sa inyo yung meaning ng cards para mas detalyado. Joy. Itong card na ito ang nagsasabi na matutong magpasalamat sa mga blessings na dumarating sa iyo. Kahit na busy ka man sa pang-araw-araw mo na pamumuhay or meron ka mang iniintindi na problems, meron pa rin dumarating na blessings at happiness. Itong The Bard ang nagsasabi naman na kung ano man yung sitwasyon na nangyari sa'yo sa nakaraan, nagkakaroon na ito ng linaw ngayon. Na kahit hindi man maganda yung nangyari sa'yo sa nakaraan, ito pa rin yung magiging dahilan para maging maganda yung future mo. Siya nga pala paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Dalawang angel number ang kailangan natin. Ayan, connected. Affirm, nothing has gone wrong. Trust the process. Makakatulong nga talaga sa'yo yung nangyaring experience sa nakaraan. 3. Indication that sources of love and wisdom are nearby and yours to benefit from. Nalalapit na talaga at aanihin mo na yung pagtitiis mo, yung effort, kung ano man yung nangyari sa iyo ngayon or sa nakaraan. Alamin natin yung situation mo, situation ng person mo, at situation ng relasyon. Sa uli, kukuha ko ng 3 cards para sa outcome at saka charms. Kaya ko inaalam yung situation mo, situation ng person mo para malalaman natin kung ano yung pagbabagong nangyayari. Lalo na kung makaka-resonate ka. Unahin muna natin ang cards mo. The Wheel of Fortune, 7 of Wands, at 2 of Cups. Itong mga cards mo, meron ng swerte na dumarating sa iyo. Ang problema lang, hindi mo to hinaharap. Kasi mas nananaig sa'yo yung love kesa sa oportunidad. Kasi bata ka pa, kaya mas pinipili mo kung saan masaya ang puso mo. O kaya hindi ka ready na mapalayo sa loved ones mo. Pero mahirap kalabanin yung tadhana kasi merong pagkakataon na minsan lang dumating. At meron namang mga pagkakataon na bumabalik pero hindi naman siya ganun kalaki na swerte. Pero makakatulong pa rin sa iyo. Ang ilan sa inyo sa career or negosyo, naging maganda yung takbo ng career mo. Pero marami kang kakompetensya sa negosyo or posisyon. Kahit na may mga taong hindi ka sinusuportahan, meron pa rin person na sumusuporta sa'yo at maganda yung partnership nyo sa negosyo or teamwork sa career.
Ang ilang single naman, hindi ka lang swerte sa career o kaya negosyo. Swerte ka rin sa mga potential person na ikaw yung nagugustuhan. Bukod sa physical na itsura mo, nagugustuhan din sa'yo yung diskarte mo, kung paano ka mag-isip. Kung estudyante ka naman, ganun din. Sikat ka, maraming nakakilala sa'yo, at saka nagkakagusto. Ang ilan na nasa relationship, nagustuhan ka ng person mo kasi magkapareho kayo ng pangyayari sa buhay. Naiintindihan niya yung paghihirap mo, kung ano man yung naranasan mo. Ay teka lang guys pareho ko kasing nakita, hindi ko alam kung alin kukunin ko. Ulitin ko ulit. At saka ang tingin mo sa person mo, single ka man or nasa relationship, siya na yung panghabang buhay na gusto mong makasama. At para sa ilang single, yung potential person na nagugustuhan mo, may mga katangian siya na nasa standards mo. At ang ilan na nasa relationship, kahit na magkaroon man ng problema, patuloy pa rin na matatag ang relasyon. Eight of Pentacles, the High Priestess at Knight of Wands. Ito naman yung cards ng person mo. Itong cards ng person mo connected din sa iyo kasi meron siyang gustong gawing desisyon pero hindi pa niya mapagdesisyonan. Yon ay dahil sa hinihintay din niya kung ano yung magiging desisyon mo or kung ano yung magiging resulta ng pareho niyong desisyon. Hindi lang naman kasi yung feelings nyo or situation nyo ang tinutukoy dito, kundi pati na rin yung mga tao sa paligid nyo na concern. At isa rin ito sa pagdududa sa mga decisions ng person mo. At saka sa cards mo, pinapakita na pinipili mo yung person mo. Pero dito sa cards niya, dumidepende siya sa sitwasyon. Sa financial, nagkakaroon ng solusyon kasi merong person na tumutulong. At saka itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na hindi ganun kalakihan yung financial na meron ka. At saka sa financial, magkakaroon ka ng sakto lang na kita. Pero ipagpatuloy mo pa rin yung effort mo. Yung mga plano mo at saka moderation sa financial. Para sa mga single, meron kang person na nagugustuhan, kaya lang hindi mo alam kung paano mo sisimulan na makausap itong person na gusto mo. Pero magkakaroon ng sitwasyon na magkakasama kayo o kaya magkakasalubong. At ang advice ng cards, maging friendly sa kahit kanino para mapalapit ka dun sa person. Na kahit hindi mo man masabi pa yung feelings mo. Sa relationship, mahal ka ng person mo at saka kung hindi pa kayo kasal, gusto ka niyang pakasalan. Kaya lang itong person mo, hindi siya open sa feelings niya. Na kung ano man yung problema sa relationship niyo o problema niya, kailangan magkatuwang niyong harapin. Hindi na siya expressive, hindi pa siya prangka sa true feelings niya. Sobrang ingat ng person mo. Ito naman yung cards para sa relationship. Page of Cups, the Chariot, at Four of Pentacles in reverse. Paalala lang guys na ang reading na ito ay general reading, kaya ikaw na magpalit kung si person mo ito o ikaw. Itong mga cards na ito ang nagsasabi na sa relasyon nyo ng person mo, nagkaroon ng magandang pagkakataon na naging pagtatalo ito or pinag-usapan nyo maigi. Kasi ang ilan sa inyo LDR ang connection sa person. Kumbaga, yung pagkakataon na dumating,
Yung pagpunta sa ibang lugar or pagpunta sa ibang bansa. At ito yung mga panahon na ikaw at ang person mo pareho kayong nagtitipid. Sa cards pa lang ng person mo pinakita na na nag-iipon siya at kahit dito ganun din. Pareho kayo na future ang iniisip. Pero ang advice ng mga cards ay huwag masyadong magpaka-focus sa material. Ang ilan sa inyo sa kalusugan, stable naman yung kalusugan mo. Pero ang ilan, nagkaroon ng sakit, pero hindi naman to yung critical or delikado sa buhay mo. Magkakaroon pa rin ng recovery. Pero kahit na yan yung sinasabi ng mga cards, ay huwag baliwalain kung meron ka mang nararamdaman sa kalusugan mo. Kung meron kang check-up, huwag mong ipagpaliban. Mamaya na natin tukuyin yung patungkol sa mga single. Alamin muna natin itong outcome na cards. Itong The Empress, tinutukoy ka ng card na ito na mas secure ka kapag kasama mo yung loved ones, may kapayapaan yung paligid mo. Mas importante sa'yo yung emotional security. Kumbaga, love ang pinipili. Itong Ten of Pentacles naman, tatlong cards ka na para sa success. Na kung ano man yung pipiliin mo, ikaw mismo yung maglalagay ng tagumpay. Kasi para sa'yo, ang tagumpay ay yung happy ka. Itong Six of Pentacles naman, nagkaroon ng swerte sa buhay mo na hindi mo pa rin nakakalimutan na magbahagi sa kapwa. At saka, merong fairness sa mga decisions mo. At kung ano yung magandang nagawa mo sa kapwa mo ay bumabalik din sa iyo or babalik ito. Para sa ilang single, kahit na nag-mature ka na, yung dating nagkagusto sa'yo ay may gusto pa rin hanggang ngayon. Malayo itong person na to at wala kayong connection, pero soon, magkakaroon kayo ng connection. Hindi na hadlang ang panahon at distansya. Leo, Sagittarius, Virgo, Pisces, at Capricorn. Ito yung ilan sa zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Siya nga pala guys, thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Pwedeng hanggang tarot cards lang makaka-resonate ka or hanggang dito sa charms. Ito naman yung mga letra na posibleng parehong nandito yung letra ng pangalan nyo ng person mo or letra lang ng pangalan niya. Ikaw na lang bahalang tumukoy.